Hi. So this is my first video para sa pag-review ng isang libro. Usually di naman talaga ako nagbabasa ng libro, pero I want reading to be one of my hobbies na kailangan kong i-build up or gawan ko ng habit, no, as incorporated na rin sa lifestyle ko. And gusto ko rin tumalino, and here it is, no. Re-review ko yung Witcher book, the first Witcher book, yung first tsaka second, which is the Last Wish, and yung pangalawa yung Sword of Destiny. So sinearch ko kasi kung paano siya, ano yung chronological order ng pagbabasa. Sabi nila, ito yung unang basahin, yung tong dalawang to. So binasa ko, and ano muna yung expectations ko sa libro. So first of all, dahil Witcher, mostly napapakinggan ko siya sa video games. Nilaro siya ng kaibigan ko. Gustong-gusto niya yung laro. Tinapos niya. I was supposedly going to play ito, so kaso nawalan na ako ng time nun. Hindi ko na siya nalaro, and hindi siya kaya, medyo di siya kaya ng computer ko. It's heavy on graphics. If gusto mo siyang ma-appreciate, kailangan maganda yung graphics, syempre. And with the story daw, maganda yung story. So if maganda yung video game, pagkagawa ng video game, so baka maganda rin yung like origin niya o yung pinagbasehan niya ng books, diba? Nilaro niya pala niya yung Witcher 3, which is comes after the books. So yung kung ano yung pinanggalingan niya, yung kung anong before events, probably maganda yung sa mga libro, diba? And in-expect ko nga na it's purely fights, puro laban-laban, atake agad sa mga monsters, and mostly kalaban mga witchers, yun yung in-expect ko. Pero yung reality pala doon, it's not just witches na kalaban niya. Dahil nga witcher siya, so every kind of monsters that threaten humans, kinakalaban niya. And hindi lang siya basta-basta lumalaban. Like calculated lahat. Yung inaalam mo na niya kung anong monster to. Ini-interview niya muna yung mga nasa paligid niya. Wherein, ma-relate ko yun kapag naging doctor na ako in the future. I would dissect every kind of detail to be able to come up with the diagnosis sa isang patient. Ito, inaalam muna niya if anong klaseng monster. Kasi di na siya pwedeng lumaban ng bigla. Kita mo dito na even though mutant siya, he is still limited pa rin yung lakas niya. Na-injure pa rin siya, nasasaktan pa rin siya, napapagod pa rin siya. It is just still basic human feelings and emotions, diba? And dahil nga hindi lang witches yung kalaban or monsters, it's different kinds, no? Kita mo dito yung culture ng pagkakagawa ng libro. So, by the way, the author is Andrzej Sapkowski. Unang pagkabigas ko, Andrzej Sapkowski. Pero, Andrzej pala. And, una sa lahat, ang ganda ng pagkakagawa ng libro, bro writer. Una kong yung pinaka review ko dito, 9 out of 10 stars. I like it so much. Umpisa pa lang ng mga chapters, I was hooked na. Invested na ako sa story. And balance lang yung mga themes. For example, hindi lang siya puro action. It is heavily influenced din ng romance. May pagka-comedy din siya fantasy, as well as politics, no? At adventure. Lahat actually yan dun na. Napaka-balance ng mga themes. And in comedy sense, ang witty ng dialogues ng mga in-between characters, yung kung ano yung expressions ng mga characters na imagine mo talaga. Yun nga lang, minsan hindi ko ma-follow kung sino na nagsasalita. Inisip ko, maybe it's just a me problem na tinitrain ko pa yung reading comprehension ko and whatnot. Pero
one of napansin ko sa bandang second book is that yung bandang ending niya, nagkakalito-lito na ako ng timeline. Kasi it's flashback yun. Injured dun si Geralt eh. Nagpa-flashback in between. Nag-hallucinate siya. And inisip ko, tinatanong ko sa sarili ko if this really happened. Pero based sa pagkakabasa ko, they happen talaga. Flashback talaga sila. Hindi lang sila basta visions. And yung isa sa mga gusto kong like parts nito is yung silence ni Geralt. Kung meron sasalita yung kausap niya, sasabihin ng author, hindi nagsasalita si Geralt. Parang poker face lang siya, kumbaga. Pero even though this is one of the things na gustong gusto kay Geralt, ano pa rin yung siya pa rin yung type of character na andaldal. Gustong gusto niya magsalita. Kung mapansin niyo sa mga first book talaga, lagi talaga siya nagsasalita. Napaka-persuasive niya. And yung story kasi, it's mostly centered sa character niya, sa kung paano siya mamuhay as a Witcher. And dito, kikita na bawat short stories kasi siya eh. Hindi siya, connected sila, pero putol-putol, alam mo yun. Short stories sila na mayroong impact sa character ni Geralt. Nakita dito yung isa sa mga short stories, nagka-dilemma siya eh. Like, i-save niya ba yung town or hindi? Kasi, eventually, he resorted to something na mahirap i-decide, pero ginawa pa rin niya na jeopardize yung character niya sa salamin ng ibang tao. And kita doon yung mga iba't ibang themes nung pwede mong matutunan, 'di ba? And later on we'll discuss kung ano pwedeng maging learning sa libro, no? And medyo nakakainis lang yung ibang parts kasi yung iba it's like kapag umpisa mo kasi nang binabasa, parang nagde-drag masyado yung story ng short story. Parang nawawalan na yung attention span ko bigla, nagwa-wonder bigla. Kasi minsan napaka-goofy ng story and nawawalan na ako ng gana. Pero I suggest you have to push through reading it kasi at the end, napaka-rewarding basahin afterwards ng mga about story. Ganun pala yun. Na-mind blown ako every time na natatapos ko isang chapter, isang short story, and at the end talaga ganda ng mga ending. Ganun pala yun. Mapapaganon kayo. And speaking of ending, it's sa mga hindi ganong predictable. Mabibigla ka na lang, uy, ganun yun. Nagugulat ka na lang eh. And dahil nga daming monsters, hindi lang siya nakasentro sa mga lupa, monsters sa lupa, isang type of mythology, or monsters in the sea. Mixture sila. And as a biology student dati, nirelate ko. Ang ganda ng sabi na parang ina-appreciate niya halos lahat ng all kinds of organisms. Yung tinatanggal niya yung pinapatay niya lang yung talagang nakakasakit sa mundo, ganun. Meron siyang code dun eh. And kita rin dito yung theme na humans are more terrifying than monsters. Napaka-cliche siguro nito pagdating nung mga sa ibang libro din, nababasa mo na rin to, na even though may monsters, mas magmumukha pa rin monsters yung mga tao. Pero it made sense na mas nakakatakot pa yung tao kasi sila mismo yung nagka-curse. Curses happen because of humans. Nagka-curse yung ibang
characters dahil sa kapwa nila tao. Dahil sa ugali nila, yung maling intention nila, nakaka-curse yung iba. Tapos yung Witcher pa yung sa kanya pa napupunta yung trabaho. Trabaho niya talaga yun. They exist talaga, these Witchers exist to cure curses, kill monsters. Pero minsan, dumadagdag pa yung trabaho niyang you have to deal with other people. So speaking of yung politics nga, kita dito na focus talaga si Geralt, no? Sa sarili niya, sa pagiging Witcher niya, to the point na nawawala na siya ng what I would say, pakialam or awareness sa nangyayari sa mundo. Medyo kinakatakot ng ko rin mapunta sa ganun. Kasi ako ngayon, wala akong pakialam sa mundo muna. I don't have social media. And kita dito yung sa Witcher, it still applies kung ano yung mga nararanasan ng mga tao in the present with a couple political conflicts and sort of like that. And hindi ko masasabing maganda yung book kung wala yung moral lesson. Like yung hinahanap talaga lagi yung moral lesson. Wherein, sabi ko nina, yung moral dilemma na finish ni Geralt ng isang short story. Nagka-dilemma kasi siya. And pinrotektahan niya yung may kita dito na hindi mo rin lahat please lahat ng tao. Like pinrotektahan niya isang taon. Pero nakita siya ng mga tao. Nakita siya ng mga tao na pumapatay. Natakot lang siya kay Geralt. Tapos even though pinrotektahan ni Geralt yung isang town, hindi ko sasabihin na anong way. Parang in-exile pa rin siya ng mga tao. Ang pakit pa rin ng tingin sa kanya ng mga tao. Nagmukha siyang monster sa paningin nila, which is very sad. And in the next chapter, makikita mo na nagtutrauma dump si Geralt sa isang character, side character. Nagtutrauma dump siya. Dami niyang sinasabi. Pero di siya umiyak. Tapos, with the characters din, yung book, it reminds you na lagi na, it actually tells you lagi na you have to look at the minor details. Dapat tinatandaan mo kung ano yung nangyari nung first book, first chapters. Kasi connected siya. Malalaman mo na yung character na to, lilitaw ulit dito ganyan. Kailangan mong maraming characters, no? Yung isang part na nasa castle sila, yung kinocure ni Geralt yung curse ni Junie. Ang daming characters that time. Nalilito ako sino which hero, which that. I have to search kung sino to sa Google. Pero I wouldn't really recommend na i-search mo yung character sa isang Google. Kasi nasa-spoil ako na kung anong nangyari sa kanya, anong gagawin niya, sino siya in the future. Kaya, I want you guys to focus on paano siya read, intindihin na lang. And, ayun. Usapang usapang romance, lalong kay Geralt. Kasi, even though destined sila ni Yennefer, parang umpisa pa lang ng libro, papasabi na lang ako ng iwan mo na yan, bro. Dami pa dyan. Pero, yung part kasing dalawa nila ni Yennefer, ang lungkot din ng part na yun eh. Meron sa part na, even though gusto ko nang maghiwalay yung dalawa, may isang part kasi na parang si Yennefer talaga, hinihintay niya yung pagkakataon na sabihin ni Geralt na mahal talaga niya si Yennefer. Ganon. Naghahanap talaga siya ng assurance na he will stay by her side until the end. So each one of the characters still have their own past or
or conflicts within them that they should deal with themselves. And excited akong basahin pa yung next books. Kung gusto ko makita if talagang develop yung character nila. Pero I don't know if kung kay Gerald kasi pinipilit talaga yan na pinipilit talaga niya na ganoon na lang talaga siya kasi mutant siya. He is made to be able to resist or not feel any sort of human emotions kagaya ng ibang tao. Pinipilit niyang ganoon eh. And sana karon nga siya ng like lucky feeling or luck na mapunta talaga sa kanyang destiny sa kanyang babae. And I guess that's it. Kung mayroon man ako nakalimutan sabihin, dagdag ko na lang sa next video. That is all. This is Kuya Ethan. Bye-bye.